What's up guys? Bali, ngayong araw, ano tayo minivan vlog, konti. Hindi, kasi ganito yan guys. Ngayong araw kasi mag-change oil tayo ng ating motor. Yun, gaya ko sinabi ko nakaraan, hindi lang tayo more on content ng minivan. Siyempre, una natin ginagawa ay nagko-content tayo about sa motor. So ngayon, mag-change oil tayo ng motor. At ito ginagamit natin. Etong Motul. Bago yung packaging nila ba? Kaya okay, ito yung ginagamit ko kasi una pa lang, ito yung ginagamit natin kahit nung pagkalabas nito sa kasa, yan agad. So ngayon, syempre change oil, tapos linisin na rin natin dahil makapansin nyo madumi na. Ayan, napagtuyo na ng mga dumi-dumi. So ngayon ito guys, bago natin linisin yan, dito muna tayo sa minivan. Kung makikita nyo guys, itong roof rack, di ko sure kung ito yung tamang position ng roof rack. Kasi may mga nakikita ako na medyo nakasagad sila dito sa bandang likod. Yan sa akin, nakagitna. So siguro, karamihan nakita ko nandito sa likod dahil pag naglagay ka dyan o nagload ka dyan o nagkarga ka, syempre yung weight, yung likod ang magdadala. Kaya ako naisip ko, ililipat natin dito sa bandang likod. I-adjust lang natin. Yun yung gagawin natin yan. Tapos after nyan, saka natin asiksin yung motor. Sakto kasi lumabas ako. So, palamigin lang natin ng konti. Ito muna. So, sa pag-adjust na ito guys, ito lang naman yan. Tawagan lang natin. Teka. Hirap kasi nang walang, walang tripod. Nasira kasi yung tripod natin. Kaganda kasi sa gantong roof rack guys, ina-adjust lang talaga siya. You know? Roros, De Roscas. Kaya every time na gusto mong ilipat, kung hindi mo matripan dito yung position niya, adjustable siya, diba? Ang kabila naman. Ayan. Pinitin lang natin, ganyan lang na makadali ito. Ayan ang maganda rito. Napaka basic lang tanggalin. Yung iba kasi ang ginagawa, ang nilalagay dito, syempre yung naka-attach mismo sa bubong. Ayaw naman natin ng ganon. Kumbaga fix. Eto nangawit. Eto guys, kahit hindi siya naka-fix, mas okay. Kasi syempre pag nagbagong isip mo lang pag nagbagong isip mo, pwede mo siyang tanggalin. Hindi tulad doon naka-fix. Pagka di mo na trip, hindi mo na siya matatanggal. Hindi kagaya nito, diba? Ika nga. Ay, hirap din naman ng taga-video. Sarili sikap ba? Yan, tanggalin mo na nga natin para sure. Pakita ko sa inyo itsura nito guys. Ang tagal naman pala matanggal. Ubus na yung oras natin. Ayan. So ito itsura nya. Kaya napakabilis lang naman. Bebasicin lang naman natin yan. Tagal naman natin yung ibang nakakaisa na tayo. Isa naman. Dalawa na tayo, dalawa pa. Ito malubog naman para maayos natin ang maganda. Awit na. Yan. Ito itsura niya, no? Kaya basic lang. Sana lang. Tagal naman ba tanggal? Ako'y naiinip
Ay, ayun na. Parang medyo na-stuck. Tanggal natin, dumikit. Importante to guys. Kasi yan yung lumalapad sa ano. Ito, ganito. Katagalan. Pero, matatanggal naman yung bakat na yan kasi alikabok lang yan eh. Yan natin, nakakataba. Yan. So wait lang ha, dahil walang taga ko sa atin. Ayusin ko muna. Pakita ko sa inyo guys. Kanina nakagitna siya, ngayon lamang na dito. Kasi ang basihan ko ito eh. Yung una ko nilagay, kita nyo yung bakat nakapagitna dyan. Yung in-adjust ko. Nilampas natin dito. So kung makikita nyo, mas lamang na siya dito sa bandang likuran. Ayaw naman natin isagad doon. Siyempre baka parang mas okay siya tingnan na may space pa rin dito. Tapos mas malaki lang yung space dito. So, ayun, higpitan na naman natin. Eto na guys, nalak na natin. Hinigpitan na natin yan. O ngayon naman, dito naman tayo. Nangawit ako kakaikot. So yan ang problema pag walang tripod. Hirap mag-shoot. Pero okay lang. Dumi. Linisin natin yan. So simple naman na ang pag-change oil na to guys. Siyempre, ito pang drain natin. Motul, langis, nainitan pa. Siyempre, kailangan mo na ito. Embudo. Tapos, siyempre, gamit natin. Ito lang naman yan. Tapos, ito iba sa mga gamit nito. Ito, brake fluid. Brake fluid, anong tawag doon? Coolant. Ayan. Tapos, ayan, mga basa-basaan. So, ito mga pinagpalitan natin ng parts. Hindi ko pa mabuksan to kasi meron akong balak palitan dito sa panggilid. So, next time na yan, change oil muna tayo. So yan, ready mo natin. Bakasin mo natin. Dito ako nagde-drain guys eh. Ito. Ayan, ito lang sa gilid. Para mabilisan lang. So drain muna natin. At dahil wala tayong taga-hawak, wala tayong ng paraan. Dito na ba? So anong size nito? Ayan, ito yung drain plug. Patulo na siya. Antayin lang natin yung maubos. So lagay mo natin dito yan. Ngayon naman guys, bago natin ibalik yung drain plug, nilalagyan ko siya ng teflon. So kahit okay to kasi may nangyari sa akin dati. Nagpa-change oil ako. Nagkaroon siya ng leak. So para sure, ito yung technique dyan. Kahit di ka na bumili ng bagong ganito, basta lagyan mo lang ng teflon. Iikutan mo lang yung thread niya dito bago mo isalpak. Ganito lang oh. Ikutan mo lang mga ilang ikot lang. Pero syempre lilinisin mo muna para maganda yung pagkakalagay mo sa dalawa. Mga 3 ikot lang, okay na yan. Yan o. Ganito itsura bago nyo ibalik. Yan.
para walang tagas. So kabitan natin. Next naman, eto syempre linisan natin para pagka sinalin natin lang is dire-diretso takip na tayo. So yan, ganyan lang, kailangan ng pamunas. So ngayon sasali naman na natin tong Motul 10W40. So kinakarga dito sa NMAX 900. So magtatansya lang tayo kasi 1 liter to eh. So yun, kapit na lagay natin. Ayan guys, dito natin lalagay. Nilinis na rin natin yan bago natin ilagay ito. Ang problema no, kasi kung tagahawak eh, kaya pag sinaling ko baka mamaya malaglag eh. Ngayon naman gagawin natin, nakita niyo pinagsasalinan natin na yan. Ito naman ay susukatin natin. Ililipat natin sa lalagyan na ganito. Ito kasi may tira pa sa sayang. Kukuha ko na isang lalagyan. Susukatin natin kung ilang ml yung natitira. Pero ito for sure nagbawas na siya ng konti lang kasi sinusukat ko siya sa dipstick. Sa dipstick kung gano'n siya nababawasan. So goods pa na. Wala ko nang salinan. Yan. Nakakuha tayo ng isang lagayan. Sinali natin yung tira dito. Kasi ito matino din to eh. So dito natin lalagay yung pinag-ano natin. Nagpalitan. Up. Tingnan natin gaano karami. Sana walang tumapon. Oop. Kita nyo yung tsura. Oop. Okay. Tapos yan. Antayin natin maubos yan. Sisilipin natin. May mga ramin sumama eh. Ayan, tinanggal natin latak. So ngayon guys, tingnan natin kung lang natira. So sa makikita ko ay parang nagbawas siya ng ano. Natin makita. So mga nasa 700. O 700 edi kasi 900 dapat. So ito kasi late ko na siya na pa imbis na 1,000 to 1,500 eh mabot siya ng 2K megit. So yun nakita niyo na bawas sa nasa 200 ml din. So normal yun kapag matagal kayo mapag-change oil. Importante naman huwag kayong magpapakasagad. Kaya check nyo lagi yung dipstick nyo. Ako kasi na-late lang pero yung ganyan goods pa yan guys. At saka guys, pag bibili pala kayo ng ganito, napakatakip ha. Lagi nyo i-scan. Ayan, kasi may peke na itong Motul. Maganda itong Motul kaya may mga peke. Kaya scan nyo lagi dyan yung QR na yan para makita nyo kung legit na Motul yung nabili nyo. So yun lang guys. At medyo napagod ako. Nakapag-change oil na tayo. Siya nga pala. Ito ba? Last one. Then nakapag-change oil na tayo. Sa mga naka-NMAX. Pakatawasan nyo paano i-reset tong odo. Ayan kayo. Oil. Basic lang yan. Hanapin yung oil na yan. Ililipat nyo lang pag hindi nakatapat. O hold nyo na tong reset. Yan. Pag nakatayo nagbiblink, hold nyo na ulit. Oh, yan, nag-0. So, yun, na-reset na. So, ngayon, start natin. Ay, naka-side stand. Naka-side stand pala, kaya ayaw mag-start. Naka-side stand. Start natin. Okay. All goods. Medyo nakakapagod sa initan pala tayo kaya pala initin din ako eh. So yan lang guys ang natin. Hindi ko naman siguro sabi paglilinis kasi pagod din ako. Saka mainit din. So okay na yan. So ito yung minivan natin. At ayun yung ating motor. So yun lang guys. Kita-kits tayo sa ating mga susunod na vlog. At syempre dito tanawin nyo lang ako dito sa ating salamin kasi wala akong tripod eh. So yun lang guys. Bye bye.